morning you guys! Meron tayong bagong topic ngayon at ang ating topic ngayon ay tungkol sa ito. Sabi niya, Filipina immigrants with no backup, no generational wealth, no one to depend on, no rich husband or sugar daddy. How are you really doing? O, diba? Yan patanong din ako sa sarili ko. Alam niyo ba, nung dumating ako dito sa Amerika, sabi ko sa inyo, wala din akong pera. Wala din akong ipon, mahirap lang din yung aking pinagmulan, wala akong yaman, alam mo yun, as in, zero. Talagang dumating ako dito na as in, wala akong pera. Probably, ang natitira lang pera sa akin nun is $250. Yun lang. Yun lang, dahil wala, naubos ko din. Anyways, yun nga, pumunta ako dito na yun lang ang dala kong pera. Anong ginawa ko para ako ay magkaroon ng pera? Sabi ko sa inyo, kasi ako yung tao na ayoko namang umasa sa ibang tao, 'di ba? Kasi alam ko kung gaano kahirap ang umasa sa ibang tao. Kaya talagang nagsumikap ako sa sarili ko. At alam ko rin ang mawalan ng pera sa sarili ko dahil naranasan ko yun. Kaya sabi ko sa sarili ko, magtatrabaho ako, magsusumikap ako. Yun, kaya kung ano-anong trabaho ang pinasok ko noong dumating ako dito sa Amerika. Well, of course, mga 90 days akong hindi makapagtrabaho kasi hindi ka naman puwedeng magtrabaho agad pagdating mo dito sa Amerika. Yes, kasi lalo na kung dumadaan ka sa halimbawa, dumating ka dito as K-1 fiancé visa, siyempre 'pag dumating ka ng ganyan mag-iintay ka pa ng 90 days, okay? Mag-iintay ka pa na magpakasal kayo, ma-change status yung iyong pangalan, at kung ano pang klase ng visa. Kung dumating ka naman dito na working visa, then mag-iintay ka pa ng trabaho, maghahanap ka pa ng trabaho. Hindi pa sigurado kung makahanap ka agad ng trabaho. Depende kung ano yung, iniintay mo. Anyways, ito na nga. Nung time na hindi ako makapagtrabaho kasi nga, hindi pa ako puwedeng magtrabaho, 90 days ang inintay ko. Sabi ko, "Paano kaya 'to?" Siyempre gusto ko namang yung alam mo yung gusto kong bumili ng mga bagay na gusto ko. Oo, binibigyan naman ako ng pera nitong isa. Yes, binibigyan niya ako ng allowance. Pero alam mo yung pakiramdam na gusto ko meron akong sarili kong pera para mas, madali. Para yung hindi ko nahihingin, para hindi na niya ako bibigyan, parang gano'n. So, ang ginawa ko noon, nagtanong-tanong ako sa mga kakilala ko. Meron akong nakilalang Thai, naging kaibigan ko noon. Meron siyang house cleaning business. Sabi ko sa kanya, gusto kong kumita ng pera kaya lang hindi pa ako puwedeng magtrabaho kasi nga wala pa akong working permit, 'yun. Kasi kailangan mo talagang magkaroon muna ng working permit bago ka magtrabaho. Kasi hindi ka puwedeng basta dumating dito na magtrabaho ka na ng wala ka noon, hindi puwede, hindi ka tatanggapin. Yes, tsaka kailangan mo pa rin magkaroon ng driver's license. Siyempre 'yun ang unang-una kong, inatupag dito sa Amerika, ang ayusin muna yung driver's license ko, ang kumuha ng driver's license. Mag-aral ng, yung libro, manual pa noon, mag-aral, magbasa ng libro tungkol sa mga traffic signs, sa mga traffic law, yung mga yan pinagbabasa ko muna and then kumuha ko ng mga test, yes. And then magkaroon ng social security number, ano pang hinintay ko. And then, magkaroon ng, yun nga yung ID ko na working permit. Mapalitan yung ID ko kumbaga, hindi na yung ganitong ganyan nung dumating ako, yun magkaroon ng US, ah, identification kagaya ng driver's license, social security, yung mga ganyan. So yun, nakilala ko nga itong si, Thai na babae na meron siyang house cleaning business. So sabi ko sa kanya, nakuwento ko sa kanya na wala pa akong trabaho. Sabi niya, "Gusto mo maglinis ka muna sa akin habang wala ka pang trabaho?" Sabi niyang gano'n. So yun, pinagtrabaho niya ako doon, binibigyan niya ako ng cash. Nagkaroon ako ng pera, iniipon ko 'yun. Hanggang sa dumating na yung panahon na and then plus pala yung anak ko nung time na yun is maliit pa, so hindi pa rin ako makapagtrabaho dahil nga sino mag-aalaga sa anak ko nung time na yun, hindi pa siya napasok. At least hinintay ko na lang muna na maayos yung mga kailangan kong gawin at 'pag pumapasok na siya, sabi ko pag-aaralan ko kung anong gagawin ko. Hanggang sa dumating na nga yung panahon na meron na ako ng mga kailangan ko, kagaya ng identification. Tapos yung anak ko is inuna ko ring ayusin, na ilagay muna sa yung isaayos din yung kanya bago ko isaayos yung sa akin. Siyempre yung pag-aaral niya kailangan din na mailagay ko siya sa school, 'di ba? So yun, inilagay ko siya sa school, finally nakakapasok na siya and ako puwede ng magtrabaho. So ang ginawa ko, yun, habang nasa school siya nagtatrabaho ako, yun.
Tapos sumatanggap din ako ng mga sideline, ganyan. Nag-aalaga ako ng mga bata ng iba, mga anak ng iba, then nagkakaroon ako ng pera, yun. Tapos sabi ko sa sarili ko, ayokong mag-alaga ng bata na kasi, hindi ko gustong mag-alaga ng bata kasi stressful. Hindi nga ako mahilig sa bata, eh. Buti nga nagkaanak pa ako, yun. Yun, yun. Tapos yun, hindi ko pinursue ang pag-aalaga ng bata dahil hindi ko talaga siya gusto. Yun, takot ako na mag-alaga ng bata. Lalo na dito lalo na yung mga maliliit na bata dito 'pag inalagaan mo 'yan at, ah, hindi mo naayos yung pag-aalaga mo kasi malikot yung iba, nasaktan, nasugatan, ikaw ang may pananagutan niyan. Tapos hindi mo alam na may allergy pala yung bata sa ganito, ganyan. Halimbawa, nut allergy. So, dun ako natakot kaya sabi ko, "Wag na lang." 'Yan. Tapos naghanap ako ng ang ginawa ko, naghanap ako ng ibang trabaho. And then yun, kung anong trabaho ang pinasok ko, naroong nag-house cleaning din ako. Tayo ako ng sarili kong house cleaning business para kahit papaano hawak yung oras ko. Yun, nagtrabaho ako ng house cleaning business sa loob ng halimbawa, sa loob ng 1 taon yata. So yun, kumikita ako. 1 taon ba o 2? Kumikita ako ng pera, hawak ko pa ang oras ko. Tapos hanggang sa lumipat na kami, so iba na naman ang naging trabaho ko. Lahat ng trabaho na puwede kong pasukin, pinasok ko. Pati babag ng mga grocery, pinasok ko para nga hawak ko yung oras ko, 'di ba? Kasi hinihintay ko yung paglabas ng anak ko, kailangan nandun ako para masundo ko siya at para anong tawag dito, maihatid ko siya sa school, yung mga gano'n. And then nung kumikita na ako ng pera, nagsimula akong mag-ipon-ipon. Siyempre nag-open ng sariling bangko. Tapos para sabi ko meron akong sarili kong pera, inipon ko 'yun, lahat 'yun. Lahat ng mga kinikita ko ay pinag-iipunan ko. Talagang sabi ko, kailangan meron akong sarili kong pera. Inaral ko talaga yung sarili ko, dinisiplina ko ang sarili ko na magkaroon ng sarili kong pera. Dahil alam kong mahirap. So nag-ipon-ipon ako. Tapos 'pag may gusto akong bilhin, talagang pinaglalaanan ko 'yan, pinag-iipunan ko din 'yan. So gano'n, gano'n ang ginawa ko hanggang sa over the years, na nga kung anong mga naging trabaho ko, naipon naman. So nagkaroon ako ng sarili kong pera, nagkaroon din ako ng sarili kong freedom, ganyan. Maganda kapag meron ka sarili mong pera, kasi sabi ko nga, magkakaroon ka ng sarili mong kalayaan, sarili mong, kagustuhan, sarili mong desisyon sa buhay. 'Yun, kung may pera ka, mabibili mo 'yung lahat ng mga kailangan mo nang hindi mo na kailangang hingin sa iba, 'yun. 'Pag nagkasakit ka gano'n din, 'yun. Kaya talagang pinaglaanan ko 'yun at hindi ka rin mahihirapan sa sarili mo. Hindi ka mahihirapan na maghintay kung kailan ka bibigyan, kung bibigyan ka ba or hindi. So 'yun, hanggang sa over the years, 'yun nga, naayos ko, nai-stable ko 'yung buhay ko. Nailagay ko yung sarili ko sa kaayusan. Nagkaroon ako ng sarili kong pera, naipon ko yung pera ko at ngayon, okey na yung buhay ko. Meron na akong sarili kong pera, meron na rin akong, yun nga, ipon kumbaga. Kahit papaano ay makakapamuhay ako pagdating ng panahon pa rin hanggang sa tumanda na ako, hanggang sa tuluyan na akong tumigil sa pagtatrabaho. Pero ngayon siyempre dahil bata pa ako, continue pa rin tayo sa pagtatrabaho at pag-iipon dahil yun ang talagang mahalaga. Yun ang lagi kong pinapangaral sa anak ko. Palagi kang mag-iipon, okey? Kahit nagtatrabaho ka, patuloy ka ring magtatrabaho hangga't kaya mo at patuloy ka ding mag-iipon. Dahil yan yung chance mo, yung pagkakataon mo na makaipon at makapaglaan ng pera para sa future mo, okey? Dahil darating ang panahon na titigil ka sa pagtatrabaho. So, ay ano mo yung sarili mo, sabi ko sa anak ko, paglaanan mo yung sarili mo, ihanda mo yung sarili mo sa lahat ng mga puwedeng mangyari. So, sabi ko, 'pag nagtatrabaho ka na, sikapin mo na mag-ipon ka at i-equip mo yung sarili mo, i-build up mo yung sarili mo, balutin mo yung sarili mo ng mga kailangan mo, kagaya ng health insurance. Sabi ko, mag-provide ka ng sarili mong health insurance, dental insurance, um, 401(k) mo maglaan ka din, tapos life insurance din kasi siyempre kahit wala kang anak, kahit wala kang pamilya, 'pag may life insurance, kanin nga ba naman yang life insurance ba, sabi ko magagamit mo pa rin 'yan kagaya ko, kailangan ko rin yun may life insurance din para 'pag namatay ako kahit papaano is hindi, siya mahihirapan kung paano ako 'pag namatay ako, kung anong gagastusin 'pag namatay ako, 'di ba? Pero siyempre kailangan ko din ng pera habang nabubuhay ako, 'di ba? So kaya talagang yun din ang pinaglalaanan ko 'pag tumanda na ako, para kahit papaano hindi niya ako isipin kung paano ako 'pag tumanda na ako. Yun, yun ang talagang ginagawa ko, trabaho, ipon, maglaan ng para sa sarili hanggang sa pagtanda. So yun,
Darating din kayo sa gano'n panahon. Sa mga walang generational wealth, ipon, pera, pamana, whatever, or mayamang pamilya, yun na nga yung generational wealth. Magagawa nyo rin yun sa sarili nyo. Hanggat bata pa kayo, may kakayahan pa kayo, yan ang puhunan ninyo. Gamitin nyo yung time na yun sa tama. Okay? Gamitin nyo yung kabataan nyo sa tamang paraan. Okay? Huwag nyong sayangin yung mga panahon na wala kayong ginagawa para kumita ng pera or mag-ipon, okay? Or paghandaan ng buhay. Dahil habang bata pa kayo, yun yung pagkakataon ninyo. Dahil darating ang panahon na tatanda tayo at magkakaroon pa rin tayo ng mga pangangailangan sa buhay, okay? Pag tumanda tayo, akala nyo ba tapos na ang pangangailangan natin sa buhay? Hindi. Hindi yan matatapos hanggat nabubuhay tayo. Mas lalo nga natin kakailangan ng pera natin dahil doon tayo titigil sa pagtatrabaho. And guess what? Pag nagkasakit tayo, kailangan mo pa rin ng pera. Sabi ko sa iyo, saan ka kukuha nun pag nagkasakit ka na, di ba? Yun. Paano mo papagamot ng sarili mo? Maswerte ka kung makahanap ka ng libre, di ba? May mga libre naman daw na ano talaga. Pero mas maigi pa rin na meron kang sarili mong inihanda, di ba? Yun ang gawin mo habang bata ka pa. And lahat tayo nagsimula sa wala ay magkakaroon pagdating ng panahon. Basta nagsisikap lamang sa buhay. Naghahanda ng para sa kinabukasan. So yun ang aking kwento. Alright, salamat sa panonood. Hanggang sa muli, gagawa na ako ng homework ko. Bye!